Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So sa mga new subscribers ko, thank you for subscribing my channel. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, welcome to my channel. And if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel, Dark Angels Intuitions, of course. And tap that notification bell and get notified. So guys, thank you sa mga palaging nagko-comment, nag-share, nagla-like. Thank you so much. Anyway, I'm going to do a general love reading. So this called like, sino yung mas matimbang sa inyong dalawa, sino yung mas mahal niya, sino yung mas matimbang between you and the other person. Sa meaning, alam niyo na may iba. Okay? So this reading is already a part of my personal reading choice, one of the choice na to. So if you want to book a personal reading with me, please don't forget to message me on my Facebook page, Dark Angels Intuition. Wala akong ibang account. It's only page. Okay? Iba yung account, iba yung page. So I only have my Facebook page. And message me there. I will going to send you the information personally. And yun. So let's start. So dito yung person mo. Okay? I mean, dito yung other person ng person mo. So dito yung other person ng person mo. So let's see about you and your person's situation with this oracle card, Island Time Wellness oracle card. So ano yung situation ninyo ng person mo? So time with friends, move on, happy, single, living in a moment, having fun. So you might be separated right now and you're having your moment with your friends right now. Might be you're currently single because might be, of course, naghiwalay kayong dalawa. So ano naman yung sa kanila ng other person niya? So ano yung situation nila ng other person niya? Love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. So they are the one who is together and you are the one who is trying to move on or moving forward na right now. So tingnan natin, ikaw na yung ex at sila na yung nagsasama ngayon. So before that, let's see kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo. Okay? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? I know I was a distraction from your pain. Kaya siguro na binitawan ka na niya. So, ano naman yung gusto niyang sabihin dito sa other person niya? You don't know how hard it was to let you go. Kaya siguro binalikan niya. Or kaya siguro pinili niya. So, let's see. Okay, tignan natin. Sa tarot card, ano yung nangyayari? Or ano yung nangyari sa inyo? Ano yung nangyari sa inyo ng person mo? Minahal mo talaga itong person na to. Matagal pala kayo nito. Madami kayong pinagdaanan ng person na to. So, unexpected yung mga nangyari na siguro dahil natukso siya sa iba. So, siguro unexpectedly na natukso siya sa iba. Nagkaroon ng option and this is the other person now. Kaya naghiwalay kayong dalawa. So, parang adun sa point na meron na sana kayong mga promises together for the future kasi medyo tumatagal na kayo.
and sobrang mahal mo itong person na to. Or baka minahal ka din ng person na to, of course. And parang merong sa point dito na hindi na kayo naging masaya. And parang dahil sa nalaman na may third party, kaya hindi kayo naging masaya na. So parang may pagod, something like that. Even though your person did try to, pero parang hindi na talaga siya naging happy. And kaya siguro bumitaw na. But let's see first. Okay, ano naman yung nangyari sa kanila? So, ano yung nangyari sa kanila ng person mo with the other person? Decision. So, I can see also here na nagkaroon din sila ng gulo. Lalo na nung nagkaroon ng clarity both sides. Pero nag-decision yung person na to na bumalik sa kanya. Mag-offer sa kanya ng new beginning. And to have a balanced connection with her or him. Parang humantong din sila sa point na naghiwalay din sila, however. Pero bumalik siya dito. Siguro dahil sa tuluyan mo na talagang iniwan to. Kasi nag-move on ka, you wanted to have your freedom, wanted your moment, wanted to have fun, being single. Ibig sabihin, willing ka na to move forward and never look back from this. Kaya, binalikan niya siguro ito. Pero honestly, na-trap siya sa sitwasyon. Naipit siya sa sitwasyon. Between you and this person, this other person. Siguro, feeling ko dito, no, hindi niya ginustong bitawan ka. Gusto niya sana pa ipaglaban yun. Pero, parang because he knows or she knows that isa siya sa distraction from your pain. Kaya andun sa point na hindi na kayo nagkakaintindihan pa dahil sa siguro may trust issue na and na palagi mong naiisip yung mga nagagawa niya kaya hindi na kayo nagiging masaya at nadidistract ka na, hindi ka na nakaka-focus. Kaya parang yung relasyon ninyo is dahan-dahan nang nawasak hanggang sa nawasak na. Kaya binitawan na lang talaga niya. And dito siya bumalik sa isa. Actually, nagkaroon din sila ng conflict nito. Kaya lang, bumalik siya dito dahil sa wala naman na, binitawan mo na siya. Na-inlove din siya dito. Nahulog din talaga siya dito. So, kaya hindi na kayo talaga nagkaintindihan pa kahit pa pinilit niya. So, let's see. Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo ngayon? So, I can see here na namimiss ka niya, however. Naiisip ka niya, namimiss ka niya. Pero, he's guarded. Ibig sabihin, umiiwas na siya. Dahil sa, might be, gusto niya na din mag-focus into one sa kung sino man yung pinili. Pero, minsan naiisip ka niya. Namimiss ka niya. Yung mga panahon na masaya kayo, may mga pangarap kayo, inisip niya din yung pagmamahalan ninyo. Siyempre, tumagal kayo eh. So, hindi ganon sa nararamdaman ng person mo, hindi ganon kadali, nakalimutan ka. Masakit pa din sa kanya yung mga nangyari at pinagsisihan niya yung mga nangyari. Kaya lang, might be dahil na nga sa palagi na kayo nag-aaway, nakakapagod na because of the clarity, having this other person in your life, in your relationship, nakakapagod na. Kaya, the cycle has ended. So, let's see ano yung feeling ng person mo, nararamdaman ng person mo para dito sa other person. So, I can see Gemini, water signs, Virgo.
air signs here. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus. Dito sa person naman na to, diba sabi ko, na in love din talaga siya dito. Siguro lalo na ngayon na wala na kayong dalawa. So parang gusto niya na lumagay sa tahimik, kumbaga something like that. Since natanggap mo na siguro and you really gave up already, parang gusto niya na mag-focus dito. Might be there is really a purpose kung bakit nangyari yon. May reason kung bakit nangyari yon sa inyo. Dahil might be may reason din kung bakit nangyari to sa kanila. Kasi there is a possibility na willing siya. Yung feeling niya dito, willing siya na pakasalan tong person na to. For a change, you know, para maging official na sila, may pagmalaki niya na to, to have a changes in his life, para maging, maging peaceful na din yung life niya. Peaceful na yung sitwasyon nila. So, parang gusto niya na lumagay sa tahimik, kumbaga. At minahal niya din to, of course. Willing siya to move forward towards this person. And hindi, yung nangyari sa kanila lately, nung time na yon na nagkaroon ng gulo sa inyo, umalis siya dito, para ayusin yun sa inyo. Hindi niya ginusto yun, labag sa loob niya yun. Pero kaya nga bumalik siya dito at inayos niya yung mga hindi nila pagkakaunawaan. And siguro dahil sa ganun, tinanggap din siya ng person na yun. So, ito yung nararamdaman niya dito sa person na to. So, let's see. Let's see more. May plano pa ba siya para sa inyo, para sa'yo? So, may plano pa ba yung person mo para sa'yo, sa inyo? Feeling ko wala na din. Wala na. Parang he already surrendered the fight and walk away. And feeling ko din naman kung may plano pa siya, ayaw mo na din siyang tanggapin. Because ready ka na to move on or nag-move on ka na ngayon. Okay ka na kung nasaan ka ngayon. You are having fun. Having your moments, having fun as a single. Baka kung sakali magkakaroon siya ng plan, anything about you, hindi mo na din siya tatanggapin. Hiwalay na, para sa'yo, hiwalay na kayo. And because might be more promises na hindi natupad sa'yo sa relasyon na meron kayo. So, parang gusto mo na mag-move on and to be practical sa mga nangyayari ngayon. So, ano ba yung plano niya dito sa isa? So, pwede itong vice versa, okay? Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay. Honestly, yung person na to dito sa point nila, medyo magulo pa. Yung isipan ng person mo, medyo stress pa siya. Nag-iisip pa talaga siya ng total decisions. Even though willing naman siya to move forward, pero nag-iisip pa siya talaga about plans, marriage, offering new beginnings. Nag-iisip na siya about that, pero hindi pa siya totally na nakadesisyon na itong date na to, itong buwan na to, itong year na to, something like that. Wala pang ganun. Andun pa siya sa point na medyo napapagod pa siya sa mga nangyayari. You know, lalo na sa nangyari between you and this person. Baka parang gusto niya muna siguro maging prepared before planning on something big sa kanilang dalawa. Baka kasi may mangyari na namang biglaan, baka lalo na kung mag-engage na sila, masasayang lang yung sitwasyon, baka mag-away sila tapos aalis siya. So hindi pa talaga siya totally sure, though naiisip niya na yung about marriage, pero hindi pa talaga siya totally yung person mo
or yung person mo, hindi pa talaga siya totally na naka-decide na eto na talaga. Pero willing naman siya, pero wala pa sa plano siguro talaga niya about that. So, meron ka pa bang hindi alam about sa person mo? So, meron pa bang something na tinatago siya sa'yo nang hindi mo nalalaman ngayon? Let's see. Meron pa bang something na tinatago si person mo ngayon sa'yo nang hindi mo nalalaman? Nasaktan siya sa nangyari sa inyo. Siguro yun yung hindi mo alam ngayon, which is since okay na kayo na break na ang tinanggap niya, pero honestly nasaktan siya sa nangyari sa inyo. Gusto niya pa din na magkaayos kayo, however kahit maging friends man lang kayo, you became special sa kanya. Matagal siguro kayo, kaya para sa kanya hindi niya ganun ka nakakalimutan yun agad-agad. Though kahit sabihin natin na the cycle has already ended, everything has changed, and he wanted to have a changes in his life, na masakit pa din yung nangyari sa inyo. Minsan naiisip ka pa niya, namimiss ka niya, and minsan naiisip niya to manifest you back into his life. Minsan naiisip niya yun namimiss ka niya. But since andun sa point na sabi ko nga kanina, kung may plano man siya, ikaw mismo ayaw mo na din siyang tanggapin. Willing naman din siya na to move forward. Pero minsan lang, parang pinagsisihan niya lang din yung mga nagawa niyang kasalanan sa'yo dahil sobrang tagal niyo siguro. Tapos ito lang yung nangyari sa inyo. Siguro naiisip niya din yun. Nalulungkot din siya, however. Kahit hindi na kayo nag-uusap. Parang gusto niya na magkaroon kayo ng peaceful resolution or closure man lang at maging friends ulit. Siguro yun, naiisip niya yun. Ganong mga bagay. Dahil sa minsan namimiss ka niya. So, pero feeling ko on your part, hindi ka pa prepared for this. Hindi ka pa prepared na maging friends siya. Hindi ka pa prepared na makipag-ayos sa kanya. And kahit ex na kayo, hindi ka pa prepared even na kausapin siya. Parang ayaw mo, meron ka pang galit though. Accept mo na wala na. Pero meron pang sakit na nararamdaman ka dito. So, hindi ka pa prepared na harapin siya. So, ano ba yung kailangan malaman ng other person? Ano yung tinatago ng person mo sa other person niya? Okay, so I can see here Capricorn, Taurus, Leo, Aquarius, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. You or your person or the other person. So, let's see. Ano yung tinatago ng person mo sa other person na yun? Meron ba siyang hindi alam about sa person mo? Okay. Oh. So, a rebirth. Yun yung hindi niya alam. Parang gusto niya na talaga ng mag-offer dito sa isang tao, sa tao na to, na might be marriage or anything. Wanted to move forward na. And okay, wait lang. May nakita ako dito. Honestly, andun siya sa part na, you know, cheating can be in a different way. Cheating can be like, he's in this relationship, pero yung nararamdaman niya, minsan, nararamdaman niya pa sa'yo yun. You know, yung namimiss ka niya, naiisip ka niya, na parang minsan gusto niyang bumalik sa'yo, na minsan naalala ka niya. This is part of cheating. So, kaya lumabas siya dito. So, syempre, hindi niya yun na-share sa other person na to. Na minsan, iniisip ka pa niya, namimiss ka niya. Totoo, naiisip ka pa niya. Though, meron ng separation sa inyong dalawa.
he already moved forward and might be never look back. Pero naisip niya, kaya siguro hindi pa talaga siya totally prepared or ready na may year na, may months na about marriage or about anything serious matter sa relasyon nila, dahil sa minsan namimiss ka pa niya, minsan naiisip ka pa niya. And of course, hindi niya to sasabihin dito sa isa. Minsan naghihintay pa din siya. Feeling ko, ikaw mismo yung hindi na nakipag-usap sa kanya. Feeling ko, ikaw mismo yung lumayo and you don't want to accept this person anymore. And you just really want na, because dahil nga sa, siguro feeling ko this person did try to talk to you, to communicate with you. Dahil nandito yung, I know I was a distraction from your pain. So, parang, lalo kang nasasaktan, nakikita niya, na lalo kang nasasaktan sa tuwing mag-approach siya sa'yo. Ayusin to, ganyan-ganyan. Parang, mas lalo kang nasasaktan, lalo kang nagagalit, or hindi ka na napag-focus. Nakikita niya yun sa'yo na nahihirapan ka, kaya he let go. And, bumalik siya dito. Might be really, kasi naghiwalay din sila nito eh. So, though hard para sa kanya, you don't know how hard it was to let you go, but he did let this person go para maayos sana kayo. But on your part, hindi mo na siya tinanggap, kaya bumalik siya dito. So, meron talagang pagmamahalan dito sa kanila. Though minsan, naiisip ka niya dahil kayo yung tumagal. So, parang feeling ko, it's just the fate, you know? Yung tadhana na ang gumawa nito. Like, dito sa part, hindi ka na lumaban eh. Hinayaan mo na, pero may galit pa sa'yo. Parang gusto mo lang mag-move, bahala na kayo sa buhay ninyo. Gusto ko na lang talaga mag-move on. Gusto ko na lang ng panibagong buhay, ng changes sa buhay ko. And dito nabuo yung pagmamahalan din nila. So, mayroong purpose kung bakit nangyari yun sa inyo. Bakit nakapag-decide ka na to let go, totally letting go, and bumalik siya dito. Merong reason kung bakit. It might be they are meant to be. Baka hindi talaga kayo. Right? Pero itong vice versa, okay? So, hindi niya yun sinabi sa person mo na minsan, honestly, minsan nakakaisip siya na bumalik sa'yo. Nakakaisip siya na umalis dito. Minsan, kasi namimiss ka niya. So, hindi niya, yun yung tinatago niya sa person na yun. Pero, kahit ganun pa man siya, minsan, kahit iniisip ka niya minsan, pero willing naman siya. Might be dinahan-dahan niya to. Dinadahan-dahan niya to. Hindi naman ibig sabihin na babalik talaga siya sa'yo. Minsan lang, namimiss ka niya, naiisip ka niya. Pero alam niya, tanggap niya na. And alam niya na meron na siyang itong person na to. So, dinadahan-dahan niya yung mga nararamdaman niya. So, ano yung kailangan mong malaman about sa connection na to? Ano yung kailangan mong malaman? Maybe this is already the outcome. Madami. Ano yung kailangan mong malaman? I can see Scorpio sign. Okay. Cancer. Don't worry, somebody will come into your life. A new beginning that is coming, is waiting for you. Might be a true love din na dadating sa'yo. Sorry about that. So, might be a true love na darating sa'yo. The Two of Cups, the Magician card, might be the one. Kaya nangyari to sa'yo. This is what you need to know. Kaya nangyari to sa'yo. Kaya parang tinanggap mo yung mga nangyari sa inyo dahil sa merong paparating sa'yo na para sa'yo talaga. Hindi naman ganun kadali sabihin na naging ganito ka, na you enjoy yourself, moving on, enjoy yourself with your friends, being single. Hindi naman ganun ka-happy yun. However, masakit din sa'yo yung mga nangyari sa inyo. Hindi ka naka-move on, mahirapan ka maka-move on because may mga pangarap din kayong dalawa.
Pero this is what you need to know, that the new beginning is coming. Somebody will come into your life that could be meant for you talaga. Kasi nandito yung Two of Cups and the Magician card. So, when you finally, really, totally move on from this, yung tanggap mo na. Kasi, feeling ko, masakit pa sa'yo eh. Kasi nga, parang, if ever nga may plano pa bumalik sa person mo, ayaw mo siyang tanggapin dahil may galit pa sa'yo. So, once na naka-move on ka na, moving on kasi, ibig sabihin, you have accepted, you have forgiven, and you have moved on. And parang, kumbaga, kung marinig mo man yung pangalan niya, okay lang sa'yo. Nothing lang, okay, I forgive you, wala na ako pakialam, happy ako sa kung nasaan ka ngayon, fully happy, deep inside of you. Wala nang galit, wala nang anything, even amor, wala na. So, pag once fully ganon ka na, there's a new beginning na paparating sa'yo. Okay? Siguro hindi pa sa ngayon dahil sa hindi ka pa nakamove on. Masakit pa sa mga nangyari. You still feel empty. Masakit sa'yo, honestly. Kinakaya mo lang. Parang you have a brave heart. You have a strong heart dito. So, ano yung kailangan din malaman ng other person na to about sa connection nila ng person mo? Okay. So, there is a possibility sa kanila dito na medyo itong other person na to, maghihintay siya kung kailan ready yung person mo to commit talaga, to move forward, to do an action about commitment na meron sila. Medyo magkakaroon din sila ng a bit conflict, might be issue about you. So, there is a possibility here na magkakaroon sa kanila ng struggles, coldness, unhappiness, and of course yung hallucination na baka magkakaroon sa kanila ng trust issue, fight dito, unsureness even, though feeling ko naman yung person mo is willing naman siya na to fix things with her or him, na kung magkakaroon sila ng problema, ayusin, try to pero magkakaroon talaga sila ng pwedeng on and off, pwedeng coldness, hindi pagpapansinan, dahil sa parang, di ba sabi ko hindi siya ready dito sa point na to commit talaga. Hindi pa siya totally 100% na itong araw na to, itong year na to, papakasalan na kita, ganyan. Siguro not even proposal na mangyayari, and maghihintay itong other person na to kung kailan mangyayari yon. Though siguro pinangakuan na siya, then maghihintay siya kung kailan mangyari. So, maghihintay siya, napagod siya, nang hindi pa nangyayari yon. So, there is a possibility na magkakaroon sila ng conflict ng person mo dito. So, there is a possibility na hindi sila mag-uusap, pwedeng yung isa magpapahinga, pwede yung isa is hindi sila magpapansinan dahil wanted to have space. Though nakikita ko naman kahit papano na your person might be, or the other one, will going to try na i-fix yung problem nila para magkaroon sila ng balance connection again. So, ito lang yung kailangan na malaman nila. Gaano sila kasaya ngayon, kung anong meron sa kanila sa pagbabalikan nila ngayon, meron pang mas matinding pagsubok ang darating sa kanila in the near future. So, ang sayo naman, how you accept the fact na wala na kayo, how you accepted that na you already let go kahit masakit sa'yo, pero nagparaya ka dahil eto na ngayon. So, much better sa'yo na to be single kaysa na ma-distract ka sa pain na nararamdaman mo. So, after nun lahat, sabi ko kanina, ang darating naman sa'yo is the reward, the blessing, the true love na darating para sa'yo. Okay, so that is my reading for you. Thank you and God bless.